Ayan na yung misis ko mga kabayan. Magchi-check-in na siya. Ayan. Kamami to! Hello po mga kabayan. Ngayon dito ako sa parking area. Ito yung parking area dito sa Greenland, sa may airport. So hatid ko pala yung misis ko ngayon mga kabayan. So dito tayo nag-park. Ito pala yung parking area dito sa Greenland, sa may airport. Dito ito sa itaas banda. Ayan, doon yung sasakyan natin. So hinatid ko si misis. So doon kasi sa baba mga kabayan yung airport. So nandito yung space ng parking area. Nililinis na nila kasi kapal lang sila dito. Pababa tayo mga kabayan. Nagantay si misis doon. Hinatid ko lang sa mismo doon. Hindi kasi pwedeng pumarking dyan sa tapat. Kaya dito yung parking space sa taas. So ito yung madadaanan natin. Grabe yung snow. So ngayon ang uwi ni misis papunta na ng Pilipinas mga kabayan. So bali parang 4 na araw siya bago makarating dun sa may sa Pilipinas. Kasi mag stop over pa siya sa Denmark. 2 gabi pa siya dun. Ito yung daanan nila. So ayan yung international airport. So yung aeroplano nila mga kabayan hindi pa dumating. Pero pwede na mag check in. Dahil 2 oras na lang mga kabayan no, yung flight schedule niya. Yung galing ng Denmark parating ngayon, yun na naman yung sasakyan nila pabalik. Ayan, puro snow dito kapal. Ayan, dito yung highway dito. Ayan. So napakalayo pa ng parking. So dito tayo sa loob, pasok tayo. At si misis nag-aantay na sa dito. Balot na balot dito ng snow mga kabayan. Ayan. Ayan na yung misis ko mga kabayan, magchi-check-in na siya. Ayan. Dito na siya sa loob. Naantay ko na lang na maka-check-in siya bago ako aalis. Ito yung labas natin oh. Grabe yung snow sa labas, napakalamig. Bye-bye na si mama. Yeah. Anong meow be? Meow. Sige na, wala eh. Love you. So ayan mga kabayan, nahatid ko na pala si misis. Nandun na siya sa loob, naka-check-in na siya. Kaya ngayon babalik na tayo sa sasakyan. Tatrabaho na naman tayo mga kabayan. Ito ang remembrance ko, nadala ko yung sapatos niya, winter shoes. Kasi hindi niya magagamit sa Pinas, dito lang sa Greenland. So ngayon ako pabalik na, tatrabaho na naman dito. At naiwan muna tayo dito sa Greenland mga kabayan. So baka balang araw kakasunod din tayo. Ito yung view natin dito. Ito yung parking area dito, medyo malayo lang siya dun sa check-in. Ito yung sasakyan natin. Okay, sura sang bata ang gay namin namin. Okay, sura sang bata ang gay namin namin. Videohan. Gay na pa nagahulat. Sura sang bata. Ato mami, tu mami. 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 Aka mami tu.
Hindi ko makita ang video. 23240. Di, taro nga, Bi. Makita ni tito mo. Mami! Kuya! Hoy! Naglahi ng itsura. Hindi mo kita, Kuya. Init na kapatid tayo. Hi there. No, dah. Anong basic floor? Hindi mo yung bilateral. Oh, daghan mo to. Apa si amanya ada? Wala. Daghan siya. Maya. Kasi lupa ka lupa kita. Bata ay. 6 to 7. Yes. Wala. Alami. Yeah. Ang kalubat niya. Abi ko apa? Wow. So yun mga kabayan, ako nagpapasalamat sa Panginoon na ligtas na karating yung misis ko doon sa Pilipinas. Alam nyo ba mga kabayan, yung biyahe niya ay umabot ng 4 na araw kasi Monday siya dito mga kabayan umalis sa Greenland, tapos dumating siya sa Pilipinas ng Friday. So Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, so 4. So bakit naging 4 mga kabayan? Kasi nga dito sa Greenland, bago ka kasi aalis dito, dadaan ka talaga ng Denmark. Gaya sa amin ng mga temporary foreign workers, so dadaan kami ng Denmark. So kailangan ka talaga matulog doon ng isang gabi. So ang nangyari kasi, isang gabi, ginawa kong 2 gabi na mag-stay yung misis ko sa Denmark dahil siya ay may problema siya mga kabayan sa kanyang health. Minsan na ihilo siya, inaatake yung vertigo niya. Tapos isa din yung weather condition dito sa Greenland. So dito sa Greenland, kapag ganitong winter, minsan hindi nakakaalis yung eroplano dito papunta ng Denmark. Dahil nga may connecting flight mga kabayan, pagdating ng Denmark, kinabukasan, may connecting flight na kung saan yung airline mo, halimbawa Qatar ka or Turkish. So Qatar yung kinuha ko sa misis ko. Mula dito sa Denmark, sasakay na naman siya ng Qatar, papunta sa Qatar. So sa Qatar mga kabayan, dun siya sasakay papunta ng Maynila. So, ang mangyari, kapag madili na dito sa Greenland ng isang flight, kapag hindi ka nag-extend ng 1 day dun sa Denmark, hindi mo na maabutan yung flight mo. Kaya ginawa ko na lang ng 2 gabi yung stay niya dun sa Denmark para makasigurado ako na hindi ako magre-rebook ng ticket. Pero kapag maganda naman yung panahon mga kabayan, isang gabi lang yung stay mo sa Denmark, okay na yun, safe na yun. Kasi kinabukasan talaga, yun yung flight mo papunta na ng Pilipinas, kung saan anong airlines man yung sasakyan mo. So sa akin mga kabayan, masaya ako mga kabayan na masaya yung feelings ko mga kabayan na siya ay makauwi sa Pilipinas, makasama yung mga anak namin na matagal ng nangungulila mga kabayan. 11 months din sa mga kabayan dito na sa Greenland bago siya nakauwi. So sariling pera niya yun mga kabayan, yung sahod niya, yung inipon niya para makabakasyon siya. Tapos, iba kasi yung feelings mga kabayan. Yung feelings ko mga kabayan, excite ako, parang ako ang na-excite na makita niya yung mga bata. Hindi naman ako nalungkot ng sobra mga kabayan. Malungkot dito kasi ako lang mag-isa, pero sanay naman ako kasi matagal na akong nag-abroad, mag-isa lang ako. Iba kasi yung feelings na yung pauwi ka ng Pilipinas, sobrang saya. Alam nyo ba yung masakit mga kabayan? Yung pabalik na ng Pilipinas, iiwan mo yung pamilya mo, yun yung pinakamasakit ng part. Pero yung uuwi ng Pilipinas, yun yung pinakamasayang part bilang isang OFW. Tapos ang nangyari pa mga kabayan, pagdating niya ng Maynila, nag-stay na naman siya ng isang gabi. Kasi nga, pupunta na naman siya ng Jensen kasi sa Jensen kasi yung airlines na sinasakyan namin. So pagdating niya na naman ng Jensen mga kabayan, matutulog na naman siya doon ng isang gabi. So doon na siya sinundo ng aking mga anak
nanay ko pala yung mga kabayan, yung isa mama ko, yung isa na babae, tapos yung isa naman kapatid ko, tapos yung isa naman na babae anak ng kapatid ko. So sila ang sumundo. So mula doon sa amin mga kabayan sa North Cotabato kasi ako, nagbiyahe pa sila ng 5 oras o 6 na oras, so depende. So yung sinakyan nila, yung sasakyan ko na nabili na multicab lang mga kabayan, mumurahin lang yun. Yun talaga yung binili ko, multicab lang. Kasi hindi ko naman kaya din bumili yung mga sasakyan ng mga mamahalin mga kabayan na hindi ko naman magamit. Yun yung multicab binili ko kasi pwede yun siyang gamitin dun sa bukid namin, makargahan ng mga yung mga gamit mga kabayan, tapos open sa likod. Kasi yung mga pamangkin ko, mga kapatid ko, kuwan sila mga kabayan, pag nakasakay sila ng mga van, yung mga close na sasakyan, nagsusuka sila kasi hindi nga kami sanay sa mga sasakyan. So yun lang yung unang sasakyan na napundan ko mga kabayan na multicab, pero nagbabiyahe ng malayo mga kabayan mula sa North Cotabato pumunta ng Jensan. So gasolina lang yung binabayaran namin. So yung driver, yung asawa ng pinsan ko. So yun lang mga kabayan, no? Shinare ko lang mga kabayan bilang isang OFW, pinakamasayang part sa amin yung umuwi kami, makita yung anak namin, pamilya, makapiling namin sila. Kasi yung OFW mga kabayan, tinitiis nila yung hirap, malayo man sila sa kanilang pamilya. Para naman sa kinabukasan nila, yun yung ginawa namin para sa kinabukasan ng mga anak namin. Pero mga kabayan, hindi namin hayaan na habang lalaki sila, lalayo ng loob nila. So may balak din naman ako na kukunin yung mga anak ko pag medyo lumaki na. So yun lang mga kabayan, at maraming salamat po sa panonood. So balang araw makakasunod din ako sa Pilipinas. Bali inaayos ko pa lang din yung mga papel ko ngayon at yung pagbabakasyon. Kasi yung sa part ko kasi, yung company ko kasi yung magbabayad ng ticket. At maraming salamat po and God bless.